Pangit ng segue. Ay, nakabangga, we are number 1, 06.7 Energy FM, Bangga. Hoy, wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Sabihin mo. Ano yun? Yung pala yung... Kaya Chico, mag-aalas 11 na naman. O diba, ang bilis Sabi ko sa iyo talaga eh. Parang paglimot lang yun sa pagsamaan ninyo. Grabe. Hello po sa mga tumatawa pero deep inside nasasaktan, no? Yung mga napapasabi ng heist. Ganon. Yan ang expression. Hello sa mga may kasamang minamahal sa picture na nakaraang Pasko. Ngayong darating na Pasko, mag-isa na lang siya. mag-isa na lang siya. Sakit niyan, no? Well, it has its advantages at disadvantages. Oo naman. Ang pagiging single at may jowa. Kaya nga. Sabi ko nga, di ba nakaraan, kay Chico, at least kapag nga single ka ngayon, when you buy something, hindi na couple, di ba? Ang gastos, Isa na lang. hati ka agad. Solo ka lang. Tao, yun, karamihan naman ang sinasabi, magastos daw magka-jowa. Somehow, medyo totoo din yan. Pwede naman hindi kayo gumastos, di ba? Pero, You can't help it eh. Pag kumita ka, una mong iisipin, ano pang naligaw sa jowa eh. Oh, yan, ganyan, no? Correct. Talagang, kung hindi man regalo, yung kadalasan, yung pag-alis nyo lang, yung paglabas, gastos na kagad yan. Oo naman, di ba? Lalo di ko nakaisip. Oo, di ba? Sige nga, paano kayo lalabas ng hindi gagastos na... Pwede naman, pwede. Pero hindi pwedeng walang gastos, laging meron. Pamilya na natin, kapag may income ka kay Chico, yung gastos mo depende sa kung ano meron kang pwedeng magastos. Oo, yun din, no? Kaya... gagastos, in short, gagastos ka talaga eh. So... Kasi kung wala kang mabubunot at gusto mo talaga lumabas kayo, okay ka na maglatag lang kayo ng tuwalya sa luneta at magkwento maghapon. Actually, yung nilalatag nga ngayon, bibili mo pa 20 pa yata. Hindi yung bibili yan, rarentahan mo. Renta lang ba yun? Iwanan mo yun doon. Totoo nga. Hindi pwedeng iwi yun. Ay. 20 to sawa. Talaga? Pag mo iwi, pinagkakakitaan, ba't mo iuwi? Iwi mo, no? Hindi. Hindi ko pa kaya natatry eh. Nakikita ko lang. Iwanan mo ano rin. ba yung, ano lang? Kung baga, hindi mo na kailangan ibalik. Sila na bahala. Iwanan mo lang? Iwanan mo lang doon. Kaso, ayoko ng mga ganun. Mga nirerentahan lang ng... Paano kung yung umupo dun, may something? Eh, ikaw yun eh. Ba't mo sila kailangan? Yamanin ang kailangan peg mo. Hindi, di ba? Meron nga eh. Hindi, pinag-usapan. Meron nga ako nakita na, hindi ko na sabihin kung saan, pero may parentang mga swimsuit, mga swimwear, di ba? Mga, lolo. Di ba? Yung mga ganyang kasuotan, pinaparentahan. Talaga? Yung huling gumamit niyan, Swimwear? meron, oo, rerentahan mo. Trunks, ganyan, sige, renta ka, trunks? Dapat binibenta na lang. Hindi, renta. Kasi sa mall nga, bawal sukatin ng underwear eh. Kaya nga. Di ba? Oo. Bawa, bibili ka ng brief, mamahaling brief. Hindi ko alam kung size ko pwede sukatin. Matatawa Hindi sa'yo yung... pwede. Ay, hindi po pwede sukatin po yung brief ko. Oo, yung pag tinanong mo yan, yung tingin nila, hindi mo alam kung natatawa o naiinis. Ganun, di ba? Malamang nangiinis sa utak nila yan. Oo. Kasi ganyan nga eh. Basta meron ganyan. Hindi ko alam. Hindi, pinag-usapan to kay Chico. Pag bawa, wala kang gaanong pwedeng gastusin. Makukontento ka dun sa mga palatag-latag lang. Di ba? Pero kapag meron kang pwedeng di ba? Sa bahay nang walang gastos. Ang puhunan mo lang, pasis kanton lang. Yan, di ba? Bilhin lang kayo ng ganyan. Okay na. Kayo dyan. Tama. Pero pag alam mo meron kang pwedeng bunutin, ano yung limit mo eh. Oo. Pag meron kang, yun eh, pag alam mo meron kang mabubunot, talagang ipupush mo yan eh. Sige, kasi meron naman eh. Okay. Yan, tama. So, in that sense, we could say magastos nga talaga. Magrelasyon na. Magastos. Depende sa income. Anyways, Kuya Chico, we have a caller from South Korea. Pero bago yung lahat, speaking of mura-mura, Kuya Chico, ito, karaoke sa murang halaga para sa inyong Platinum Karaoke KS10 Junior 2 or KS5. Mag-avail na sa murang-murang presyo. Ang Platinum Karaoke KS10 Junior 2 ay 3,499 pesos lang at ang Platinum Karaoke KS5 naman ay mabibili sa halagang 2,499 lamang.
Pwede na magkantan, magsayawan. Yan. At meron din tong kay Chico Mano. Meron tong on-screen song list searching, real-time intelligence scoring. Ayan, thousands of pop, OPM, and international songs. At meron tong updates ng kanta every 6 months. Kaya magkanta at magsayawan na with Platinum Karaoke. For more info, you can go to platinumkaraoke.ph. Alam mo, totoo yan. Yung meron kaming ganyan updated. Yung mga recent kinakanta ng pinsan ko. Every 6 months. Nagigising ako, pinakanta niya yung mga bagong kanta. Halimbawa, ano yan? Through the years. Yan. Ang bago Oo. Alam mo naman lolo mo. Kinakanta ng pinsan ko yung yung Cheap Thrills ni Rihanna. At saka yung pinsan ko isa kinakanta yung yung masakit na kanta ni Moira, di ba? Si Moira, di ba? Baka sakaling ganyan. Makita kita. Sabi ko, ano yun? Napaka-unique ng boses. Di ba? Tapos kinakanta ng pinsan ko. Di ba bago lang yan? At mayroon agad. Galing-galing. Hello po sa mga taga Platinum. www.platinumkaraoke.ph. Tsaka usually yun yung hinahanap kapag, di ba, may birthday, renta ka. Minsan tinatanong yan Platinum po ba? Ganun. Talaga? Oo, pag hindi, ako pag hindi, ayoko. Talaga? Yeah. Kasi Yung tunog kasi. Okay. Medyo, siya malapit dun sa, yung totoong tunog, yung sa -1. Talaga? Hindi siya yung tunog MIDI, yung, alam mo yun? Hindi siya. May ganun may ganun. Oo. Alam mo naman ang arte ko, di ba? Yung puro piano narinig mo. May mga ganyan nga, ayoko nung ganun. Alright, our caller kay Chico, si Chi ng South Korea. Kasama mo nga to. Hello, Chi! Hello, Kuya Chico. Magandang, ano ba dyan? Ay, South Korea, pareho pa tayo ng oras, hindi no? 1 hour difference lang. Halos. Halos. So, yan nga. Good evening, no? Anong pinagkakaabalahan mo dyan ngayon bago ka tumawag? Wala. Nagsa-Facebook lang. Nakikinig sa inyong dalawa. Sa Facebook Live. Pero malamang nagtatrabaho ka sa South Korea, no? Yes, sa factory. Ano yung produkto ng factory? Mga Noodles. medyas. Noodles. Spicy noodles. Medyas? Oo. Ay, gumagawa ba kayo ng ano may tawag? Footsack? Opo. Diba? Import-export kami dito. Oo, yan ang talaga. Matagal ka na dyan sa factory? In total siguro 11. So, 11 years. 11 years. Ang tagal na. Ano yung eksaktong ginagawa mo dun sa factory? Operator. Operator ng 16 machines. Grabe ang konti nung 16 machines na ino-operate mo, Ang weak Kaya mo, nga, 16 machines lang, ano ba yan? Yung lolo ko. Mahina. Ay, ang dami naman, 16 machines talaga. Oo, ganun talaga usually dito, tas 12 hours work. Pero hindi naman siguro yan sabay-sabay. Sabay-sabay. Oo. Talaga? Kaya naman. Kuya Chico, pag isa-isa yun, 16 aantay mo matapos yung... Bakit pa naglagyan ng 16 kung aantay mo isa-isa yun? Sa bagay. Dami na. Pero alam mo naman sa ibang bansa kay Chico, yung machine, sa atin lang kasi parang pag tinay machine, parang nakakatakot pa sila. Automated sa kanila Pindot-pindot lang yung mga yan. South Korea pa man din, no? Kaya nga, maganda yan dyan. Ano ang lagay ng panahon sa Korea ngayon? Ngayon ay fall. Magwi-winter na siguro Paglagas? mga 1 month na lang. Oo. Para pala yun yung nagpaasa kay Chico pa fall Oo. Ouch. Tsaka taglagas, di ba? Dito din naman sa Pilipinas may taglagas din naman ng sweldo. Bukod sa sweldo, meron ba? Punta ka sa CR minsan may taglagas dun Nakikita mo, ay taglagas. Kaya dapat agapan mo, ahitan mo naman. Agapan. Taglagas. Hoy, speaking of Korea, no? Makapunta ka dyan. Dali, wala ng visa. Talaga? Punta tayo hanggang April 2018. Diba, wala na. Pero, doon nga lang siya sa may specific na airport na doon ka... Sa Pyeongchang. Pyeongchang. Pag Pyongyang ate, sa North yun Sorry, sa Pyeongchang. Sa Jeju Island. Jeju Island. Uy, gusto ko pumunta doon. Oo. Maganda doon. Sa Jeju. Oo nga. Uy, Chi.
Oo. Dali na. Go for the gold. Kala mo magkapit bahay lang. Dali na. Puntahin mo kami dyan. Sige ba? Si Papa Jackson galing na dito before. Oh, tapos sa South Korea, paano ba yung ano ba yung panahon ng cherry blossoms? March, April. Ha? Summer? Oo nga. Yung after ng winter, tapos papasok ng papasok na ng Kasi di ba, pagbubloom na yun eh. Nung nagpunta ako dun sa amin, sa Ireland, sa Dublin. Sa Ireland. Oo. Meron din doon mga cherry blossoms, pero hindi pa kasi namumukadkad pa lang eh. Mas Pa-summer maganda pa yung lang. full bloom. Ayun nga, oo nga. Tama. South Korea. Pasensya na kayo sa boses at talagang galing ako sa trangkaso. Hindi ang ganda nga. Ang lakas-lakas ng boses eh. Kamusta biyahe po? Biyahe? Galing sa trangkaso, sorry. Ha? Na-slow akong bigla. Ako din yung na-slow lalo eh. Biyahe? Uy, di ba? Trangkaso. Nagkalat dyan ang, di ba, ang samyang? Opo. Samyang. Di ba? Ano na yung pinamaanghang na natikman mo dyan? Times 69. Hindi ako mahilig sa 69. sa hot noodles, yung mga spicy. Ay. Ang hirap ako kasi. din. Pero normal sa South Korea maanghang, no? Oo, sa yung kanila. kimchi lang eh, maanghang na eh. Kasi yung ang tawag nito, sili, sinasawsaw pa nila sa Sili hot din. sauce, hot sauce. Yung sili na isasaw pa sa hot sauce. Hot chili, ganun. Bubudburan pa ng chili powder. Ganon. Pero hindi naman ganon kaanghang. Pag nandito na kasi masasanay ka na rin eh. Tsaka kasi malamig din kasi na bansa ang Korea, Oo, di ba? Ang South Korea. yun So, nga. medyo kakailanganin mo talaga niyan. Eh, dito ka sa Pilipinas, tanghaling dapat mag-chili-chili ka dyan. Pero kung gusto mo kapawis, pwede rin, di ba? Oo. Magpapawis, Kuya Chico. Naniniwala ka ba na ang mga taong mahilig sa maaanghang ay... Ay mababait. Oo, mababait. Oo, mababait silang lahat. Ikaw ba? Ay, Na mga Korean. Oo, tama. Ano ba ang paniniwala mo kay Chico? Ako naniniwala ako na mamahalin din niya ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Ganun. You know? Ito kasi si Chi sinimmulan mo eh. Ako talaga. Ay, nako, Korea. Alam ko yan yung sinasabi mo kanina. Ano ba yun? Mahihilig daw yung mga sa maanghang. Yung mga, yung mga, yung mga mahihilig sa maaanghang. Hindi naman eh. Hindi naman mahihilig sila sa lahat. sili. Hindi naman siguro lahat. Oo nga, siguro. Kasi may kilala ako sobrang hilig sa maanghang eh. Oo. Walang love life at hindi niya hinahanap yan. Talaga? Oo, pangalan Mark. Ay. Siraan ko na naman yung best friend ko. Talaga? Bumalay mo, no? Yung mga taong tatahi-tahimik. Ha? Mga taong tatahi-tahimik, medyo nakakatakot yung mga Pero yan. ang isa sa paniniwala pa na iba. Hindi ko alam pero Ano pa I was paniniwala? told na genetically true. Sige. Yung mga balbo na kagaya mo. Ang mga bahal mo. Mahilig. Mahilig sa ibon, gano'n. Parang Oo. mga Arab. Hindi kasi kasi tawag nito. Talaga? Oo, kasi daw yung mga senses, buhay. Hindi. Scientifically speaking, hindi ko alam kung accurate o tama ito, no? Dahil daw, masyado... Nag-comment si best friend. Sabi niya, hoy. Hindi niya, nga daw kasi, yung parang sagana sa testosterone. Yeah, parang ganon, I know. di ba, na... Ganun pala. Hindi. Ano bang topic natin ngayon? Hindi kasi ito si Chi eh. Nagsimula lang tayo sa pagpunta ng South Korea eh. Doon yung Samyang na pinag-umpisahan yung Samyang. Nagsimula sa Samyang eh. Di ba? Parang ang saya-saya ng buhay mo ngayon, Ate Chi. Hindi naman. Sakto lang. Sakto lang. Sige, alamin natin yan yung bakit saktuhan lang. Anong meron sa buhay mo ngayon? Yung totoo, hingi ako ng advice. Laka. Pero regarding sa mga junakis ko, Junakis, ilan na ang Junakis? 3 na sila. 3. Panganay, ilan taon? Magsi-16 Teenager. Yung bunso? is 11. 11. Tapos yung gitna? 12. 16, 12, 11. 16, 12, 11. Bakit? Andyan sila ngayon? Kasama mo?
Wala, nandiyan sila sa Pinas, Pinas. kasama ng ex-husband ko. Oh. Sige. Ano ang maipaglilingkod namin, ate? Ayun. Siguro konting backstory. Yan, No? sige. Medyo matagal na kasi ako dito na nagtatrabaho. So, before ako umalis ng Pinas, hiwalay na kami nung ex-husband ko. Tapos, hindi malinaw sa mga anak ko yung naging sitwasyon namin dahil unang-una bata pa sila that time. Tapos hanggang sa yun na, parang nag-grow apart. Tuluyan na siyang nagkahiwalay na kami. And then, eto nga, recently, nalaman na ng lahat na meron na siyang kinakasama. And then, very recent is dinala niya na yung girlfriend niya dun sa bahay. With matching yung kasama niya yung baby nila. Tapos, ang problem ko ngayon is, so yun na, alam na rin ng mga anak ko. So, alam na rin nila yung sitwasyon namin. Ang ano ko is gusto kong kunin yung mga anak ko, kaya lang, since ang status ko rito ngayon ay undocumented, so nagkakaproblema ako. Gusto ko sanang tanongin sa inyo, ano ang, at this point, gusto ko sanang magkaroon ng ibang point of view. Kasi ako bilang nanay, gusto ko syempre na makasama ko yung mga anak ko. Lalo sa sitwasyon na to, gusto kong makuha na sila. Pero... Diyan sa South Korea. Hindi po. Diyan, bali uuwi ako. Kasi dito, wala rin kaming magiging maayos na kalagayan dito dahil... So kumbaga, hindi ka na magiging OFW. Oo, ganun nga. Kasi ang pagkakaintindi ko, kukunin mo lang siya mula sa poder ng asawa mo, pero mag-OFW ka pa rin. Gusto ko sana, kaya lang sila kasi ang hinihiling nila once umuwi ako at kinuha ko sila doon, sama-sama na kami. Kasi ma'am, ganito, you know, at some point you have to think of the economic side, Oo, yun. Kasi baka mamaya gusto mo lang kunin mula sa mister mo yung mga bata kasi gusto mong gumante at ipakita na may karapatan ka. Nagigets kita. Bakit naman hindi, di ba? That's, di ba, legalidad yan eh. Kaya lang, if kukunin mo sila mula sa poder ng ex mo, pero lalayo ka rin lang, di hayaan mo na lang sila doon. Di ba? Kahit kasama nila yung babae. Yun yun eh. Alam mo yung nakikita ko dito. Kumbaga galit ka sa girl. Papa Jackson, bali mabigat dugo mo. Mabigat dugo mo. Huwag tayong plastikan. Parang ganon. Kasi, wait. You are jealous. You are jealous kasi buti pa yung girl na kasama niya yung mga anak mo. Tama. Exactly. Ikaw hindi. Tama? Exactly. Now, I will present to you a scenario. You are 36 years old. Tama? Gaano katagal na kayong hiwalay ng asawa mo? I mean, literal. Kasi nag-usap naman kayo na okay na hiwalay na kayo eh. Tama? Yung setup ninyo of not being together as a couple ay given sa inyong dalawa. Okay? Tama, di ba? I don't want you to play the victim here because you are not. Yeah, okay? I know. Kasi kumbaga decision nyo parehas to. Tama, mali? Yes, tama. Alright. Now, the thing is, gaano katagal na kahiwalay ng mister mo? 8 years. 8 years, 8 taon na. Of the entire 11 years na nandiyan ka, 3 taon lang doon na nag-work na na long distance kayo. Tama? And I'm sure, yung 3 taon na yon, yung first 3 years, yung last year doon, ay, medyo magulo pa yan kasi kaya kayo naghiwalay leading to that. Tama? Alright. Tama. But anyways, 8 taon na, nagjowa ka na ba? Yes. Okay. That's the point. That's exactly the point. You know, one day soon, Chi, ikaw din na may ipapakilala sa anak mo. Okay. Tama? Oo, tama. And you want yung mga anak mo na ituring nila yung ipapakilala mo as a stepfather. Yes, oo, tama. Will give, di ba, yung ipapakilala mo sa kanila the dignity and the respect of being a second father to them. Tama? Yes. Okay. So bakit hindi mo matanggap na dapat makita nila bilang stepmother at give to that yung kinakasama ng ex mo, di ba, the dignity and respect of being a second mom? Not totally ganun yung dilemma ko ngayon, no. Totoo yun. Masakit para sa akin at mahirap para sa akin. Pero honestly, tinanggap ko na siya.
Ang sa akin lang is parang ibigay naman sa akin tong chance na to para maipa-experience ko rin sa mga anak ko. Hindi ka naman sure kung mag-i-stay ka dito or hindi. That's my point Yun nga. I mean, ito yung gusto kong hingin sa inyo na point of view ninyo na what if umuwi ako and then, yun na, mag-start ako ng buhay sa Pilipinas with them. Pwede okay lang. And, I mean, if you really think, di ba, if you really think na kaya mo na economically, okay. yung buhay sa Pilipinas, di ba? Wala nang pinipigil sa'yo. Okay. So yun, kasi sa ngayon talagang nahihirapan ako dahil gusto kong i-explain sa kanila yung economic status. Ang problema kasi yung mga anak ko, hindi pa abot ng isip nila yung Akala mo lang yan. Siguro hindi na kasi teenager na eh. Sa bagay. Kaya na nila yan. Abot na nila yon, no? Maiintindihan na nila yan. Kaya Chico, feeling ko, alam mo kung ano issue dito? Feeling ko kaya Chico, umalis ka kasi na yung mga bata, maliliit pa. So, naiwan sa yung alaala. Ang tagal na kasi. Oo, yun yung bata pa sila. Oo. Pero ma'am, develop na yan. Naiintindihan na nila yan. Teka nga muna, ilan taon na yung bunso mo? 11. Mag-11. Bunso? Okay. 11, 12. Kasi yun yung buong stay niya sa South Korea kay Chico, 11 years. Kaya nga, o tama, ang naiwan sa yung alaala ay sobrang babata pa nila na hindi pa nila kayang maintindihan. Yeah. Pero, wala eh. Alam niyo, ang mga bata ngayon, Ate Chi, iba eh. Iba rin yung henerasyon Sobrang ngayon. matured na rin yung advanced isang na. anak ko. Oh, Yung eldest, naiintindihan naman niya yung sitwasyon. Kaya lang, isa siya sa humihiling na, yun nga, na umuwi na nga daw ako. Kasi, ang totoo, Papa Jackson, hiniling nila na umuwi na ako nung dalahin nung tatay nila yung babae doon sa bahay. Gusto Siguro nila, kasi siya, parang nag-rebel, hindi naman nag-rebelde kasi mahal naman nila, sinusunod din naman nila yung tatay nila. Ang sa akin lang is parang, siguro somehow nalungkot sila na ganun. So naramdaman ko yun at that time na kausap ko sila, gustong-gusto nila ng kasama, ng kampi. So parang nahihina ako bilang nanay na gusto kong tatagan yung loob ko na hindi, for the future, kailangan ko magstay, magkatrabaho ako. Pero at the same time, half of my heart, parang andun, parang nadudurog na naririnig ko yung mga anak ko na sinasabi sa akin na yun nga, yung sitwasyon, parang ganon. Hindi kasi siguro, Ate Chi, somehow, no, ang gusto ng mga anak mo, ikaw sana yung naandoon, di ba? Kasama yung father nila. Kaya lang, dahil nga hindi, ito na yung katotohanan ng buhay sa inyo, it's actually your responsibility na rin na ipaliwanag sa kanila, no? Natanggapin. Yun eh. Natanggapin na, ganyan talaga eh. Ito na yung, hindi na kami pwedeng magsama and all. So, ang pwede na magawa, di ba? Respetuhin nila, di ba? Kasi Exactly. mahalaga pa rin yun eh. Kailangan nilang respetuhin yung desisyon ninyo at yung kung sino man yung tao na yun na napapalit sa buhay ng tatay nila. Diba? Kasi sabi nga, tama nga, sabi ni Papa Jackson, no, sooner or later, ikaw din na may maipapakilala. Diba? At gugustuhin mo nang respetuhin yung tao na yun ng mga anak. And I guess ang pinaka-importante talaga dito, Ate Chi, at yung talaga, yung kabuhayan, sabi nga ni Papa Jackson, yung economic factor ng buhay. Alam natin yan, di ba? Importante yan kasi, yung longingness mo na makita yung mga anak and kasi bilang nanay, mahirap talaga yun. Kaso, uuwi ng Pilipinas, ang tanong, kaya ba? Yun lang naman eh. Di kung kaya, umuwi ka na. Wala naman pong, walang mahali doon, walang masama doon. Actually, alam namin, miss na miss mo na rin ang Pilipinas, lalo na yung anak niyo. Kung may mapagkakakitaan, di, okay naman. Pero kung hindi, medyo ang hirap kasi yung bitawan eh. Pag binitawan, ending kasi pag binitawan mo yung kung anong meron ka dyan, baka hindi mo na rin mabalikan if in case na medyo. Hindi na talaga. Mahirap, like, diba? Ngayon, yung status ko, undocumented ako. Hindi, mahihirapan. Ang masakit lang kasi sa akin is, right now, parang ako lang yung nag-iisip para sa future ng mga anak ko. Parang siguro naghalo-halo na rin Ano yung part na parang ako lang, I will not deal with that kasi yan eh, assumption mo yan eh, parang eh. Parang. Oo, di ba?
ayaw kitang gatungan kasi baka bigla mo tawagin yung ex mo, awayin mo. Hindi Diba? naman. Kasi yun ang effect nun eh, gagatungan ka namin eh. Parang ang sakit lang kasi, di ba, Papa Jackson? I hope na medyo naabot niyo rin yung saloobin ko ngayon, ano, na parang ako na lang yung nag-iisip na i-push yung future ng mga anak ko. Hindi po kasi, Bakit siya? ikaw po, ganito yan, ano. Ikaw kasi ma'am, you are far away. At alam mo, very tangible sa'yo eh, na ang dahilan kung bakit malayo ka, why you endure, di ba, miles and miles, di ba, being apart from your kids, di ba, ay para sa kinabukasan nila. Malinaw sa'yo yan eh. Oo. But if you are the one, di ba, waking up every day and preparing breakfast at sending your kids to school, di ba, it becomes a normal thing. Hindi ba, hindi mo siya araw-araw iisipin. It will not be part of your paranoias. Kasi short term kapag kakatabi mo yung anak mo eh, short term yung ano eh, yung concerns mo eh. Di ba, ang concern mo kung ano, may ulam ba sila bukas, may baon ba sila, di ba? So siguro mama no, tanggalin mo sa utak mo yan na ikaw lang ang nag-iisip ng pangkinabukasan ng mga anak mo. I guess, sabihin na natin na ang nanay talaga ay praning when it comes to that. And it's a good thing. It's a good thing. Normal lang. Nanay, di ba? Ang tatay kasi minsan, di ba, ano lang eh, quiet lang eh. But hindi ibig sabihin po na hindi nila iniisip yun. Wala lang. Kasi sa akin, kaya ko siya nasabi, kung sa akin lang I don't know kung i-take niyo to against me. Parang ang sa akin kasi, alam niya na ang financial status namin is hindi okay. Lalo tigit, magka-college na ngayon panganay. Tapos pumasok pa siya sa sitwasyon na ngayon na alam niyang hindi niya malalabasan. Hindi na nga niya kayang suportahan yung 3 anak ko. Which is hindi ko na nga hinihingi sa kanya ng buo. Ang akin lang is tumulong siya, hindi niya pa ginawa at the same time. Kasi Ano pong tumulong? Saan po? Hindi siya totally yung nag-aalaga sa mga bata. Yung hipag ko, and regularly nagpapadala ko dun sa hipag ko. So siya from time to time, parang nag-a-assist lang siya, parang ganon. Yung tulong ba na financial, na sana man lang, naisip niya muna yung 3 bata bago sana siya kumuha ng panibagong responsibility. Yun yung parang mabigat sa loob ko ngayon. Parang Ma'am, hindi natin pwede pang ano eh. Hindi natin pwede pang pagtalunan. Yun, nandyan na yan eh. May anak na sila eh. sa bagay, oo. Di ba? Oo. Nangyari na. Wala na. Yun eh. Kaya lang, These yun are nga. things na- Siguro yun yung dinadala ko ngayon na naiinis ako sa sarili ko na bakit parang bandang muli talagang ako ngayon ang kailangan na ganito. Kasi ang plano ko is ang ayos na by this time siguro makakauwi na ako, makakasama ko na yung mga anak ko, maayos na kami. Tapos yun nga, wala. So ngayon, solo flight, ako kailangan nang mag-isip para madugtungan pa yung mas maayos pa na ano sa kanila, plans para sa kanila. Kaya ganun siguro. Naiinis ako. Yun, parang doon nanggagaling yung galit ko na hindi ko makakasama yung mga anak ko. Tapos magpapasko pa man din. Yes, tama. Ba't ka nakikibasa? Ay, nako. I think, Kuya Chico, itong gantong lasi ng attitude ng isang nanay, lalo't malayo, di ba, ay napaka-normal. Correct. Oo. Ang nanay kasi likas na praning eh. Oh, Sobra. So, ang nanay likas na praning, lalo't malayo ka sa anak. Likas na praning ang mga nanay. Pero, ayun nga, no, Ate Chi, ako naiintindihan ko naman po, no, kung saan kayo nanggagaling. Kaya lang, I think sa puntong ito, no, wala naman ding choice, kumbaga, no, kundi ang isipin mo ay yung future nila, which you are doing, no. Kasi wala naman po ibang gagawa naman talaga niyan. Maliban talaga sa inyo dahil kayo nga kayo yung wala nanay. na ibang maasa. Ang totoo niyan, feeling ko sobrang sobrang nami-miss nyo lang talaga sila. Todo kasi ang tagal eh. Oo. May jowa ka ba ngayon? Meron. Natanong ko lang. Nag-survey lang.
Lalo pat tingnan mo, lalo pat ngayon magpapasko, 'di ba? Napapanahon yung napapanahon yung emo mode din ni Ate Chi. Masyado na mapanahon kasi because Pero of siguro one question. Sige po. What if in the process na yan, okay na, halimbawa, hinayaan ko lang. Hinayaan ko, tinanggap ko, ganito, ganyan. Pero yung kalooban naman ng mga anak ko, or siguro nga, nandun na yung takot. Kagaya ng sinabi ni Papa Jackson kanina na yung takot na since sila yung magkakasama ngayon, yung ganun. Tapos, yun nga, siguro napapraning lang din talaga ako. Isipin na... Okay ma'am, ganito. Hindi ko nag-gets yung kwento mo. Ano yun? Hindi ko nag-gets yung tanong mo pala. Ano yun? Yung, kasi sila magkakasama ngayon, di ba? Oh. So in the process, parang hahayaan ko sila, which is yun yung advice nyo or opinion ninyo. So ako andito, magtatrabaho, malayo ako sa kanila. And then mapapalapit sila doon sa girl. Wait, meron bang krimen? Wala naman ho ah. Wala naman. I mean, Then let's not, di ba? Huwag po natin palakihin. Okay. Medyo, yun nga, na-clear lang yung otak ko. Actually, dapat Siguro nga, masakit lang. actually, dapat Masakit lang talaga para actually, sa- dapat nga masaya ka eh. Dapat nga masaya ka kasi merong isang mother figure sa kanila. Only if you will trust the new person. Yun, isa siguro ang isa sa medyo nahihirapan ako. Dahil knowing the girl, mahirap para sa akin isipin na yun nga, yung trust, meron ako siguro trust issue. Lalo na ganun nga yung sitwasyon. Pero siguro naman Ate Chi, kahit naman kahit sabihin natin na halimbawa nangyari yan, andyan si ate somehow mapalapit sa kanila, hindi naman niya siguro kayang kunin yung pagiging nanay mo, no? Kasi kahit dyan sa mga bata, kahit anong mangyari, ikaw pa rin yung nanay niya. At depende sa relasyong na-establish mo with them kahit na napakalayo mo. Walang sino man yung pwede kumuha niya, no? Kahit magpakabait sila, no? Kahit ibigay nila lahat-lahat dito sa bata. Through the years, alam naman ng mga anak mo na kung gaano ka naghihirap, no? Dahil sa pagmamahal mo sa kanila. And I guess, ito yung mga bagay na hindi na kailangan din na ipaliwanag dahil kusa na nilang mararamdaman yan eh. So yung takot mo na na mapalitan ka bilang nanay, I think it won't happen. Kung ako lang pero, ko hindi yan. Kuya Chico, hearing you, kasi alam ko, Hindi mo ako narinig! Hindi, Mahina kasi boses mo. Sorry. Hindi mo kasi nalalakas eh. I mean, di ba si Kuya Chico is yung nanay niya is Opo, tatay at saka nanay ko. Oo. Pero hearing how close you are with your mom and dad, di ba? Parang kahit na sabing matagal kayong nagkahiwalay, ganyan ka pa rin ka-close sa nanay at tatay mo. So somehow, parang lumalakas yung loob ko na in the future may isip nila. Okay. Hindi kasi, Tama. ganito Ate Chino, yung tama yung sa sinabi mo, no, especially yung tatay ko. Kasi si Aling Elsie, si Mama, ay na lang naman na yan, pumunta na sumunod sa tatay ko, na ako, second year high school, college na. So kaming dalawa magkapatid, malaki na kami, di ba? Kaya na namin mga sarili namin. Bakit? Kailan ka ba naging maliit? Sa bagay. Ang ngayon sobrang laki ko. Huwag ka nga dyan. Pero yung tatay ko talaga, ever since laging nag-a-abroad na. Hindi, wala pa siya sa Ireland, nasa Saudi pa yan dati. So, talagang I would say lumaki kami na medyo malayo talaga yung loob. Hindi ganun kalapit. Oo, ganyan. Pero hindi stranger. O hindi. Alam ko tatay ko siya, 'di ba? At alam ko nirerespeto ko siya at mahal ko siya bilang ama dahil si Aling Elsie, no, back then si Mama lagi niyang wala siyang palya sa pagpapaalala sa amin na kung bakit, 'di ba? Kung bakit Malayo si Papa, bakit gano'n, 'di ba? So, lumaki kami ng may pagmamahal at respeto, no, kahit na hindi talaga lang close. Sobra. Sabi nito, saling pusa ka lang dyan, Babs. kayo. Yung inaano. Oo. Tsaka, 'di ba?
Sa ganyan natin si dun sa eksena mo, marami na naman akong mga nakilala na mga naging malapit na pwedeng father figure, pero wala, hindi ko Iba para talaga yung isipin. nanay Diba? Hindi ko para isipin na sila yung papalit sa, di ba? Walang papalit kay Mang Jaime at kay Aling Elsie. Kay Aling Elsie. Just the same, no? Wala papalit kay Ate Chi sa buhay ng mga anak mo, diba? Ay, thank you. Feeling Thank ko you. naman well, hindi kita kilala, Ate Chi, di ba? We are just talking right now. Pero feeling ko naman you were able to establish a good connection sa mga anak mo para Yes. para mangyari yung Feeling ko kinakatakutan mo. So feeling ko lang talaga medyo nag-emo mode ka lang talaga ngayon. Emo mo. Magpapasko kasi. Magpapasko, kaya And you will be spending pa. Christmas away from them, and then here you are knowing na someone else will be spending the holidays with them. So, Yeah. kumbaga, dapat ako yan eh. Ganda, no? Yun, isa siguro yun talaga. Oo. May advice ako sa'yo, no? Apo. I have a daughter. Si Yeah, Chloe. Chloe. The first time makita ko yung daughter ko with her stepfather, nalungkot ako eh. Diba kasi meron siyang ibang kikilala ng tatay. Di ba? Diba? But, nung nakita ko na mabait yung tao, I was so thankful. Ganun naman dapat yun eh. Opo. Diba? So, it would take that initiative from you. Diba? To look at yung kumbaga, the good side of the new girl. Kasi yun yung bagong... Pero how long na si take you, Papa Jackson? Ako pa 30 minutes. ang bilis. Wow, Oh, 30 minutes po. ang bilis ah. Hindi kasi wala ka mama, yun na yun eh. Kaya magwala ka o hindi, magpatikal-kal ka o hindi, yun na yun eh. Correct. As a matter of fact, di ba, kung magkakaroon po kayo ng magandang relasyon doon sa stepmother ng mga anak mo, Mas maganda. that will all depend on the first meeting eh. Kung mag-aawayon ba siya o hindi, kung magiging mabait ka ba sa kanya o hindi. Yun na yun eh. Di ba? Unless, ewan ko lang unless ang katotohanan ng buhay ay hindi ka pa talaga tapos dito kay ex. Ay, hindi. Wala naman na siya sa issue. May Ay, jowa sino na ba? siya. Si Papa Jackson ba? Hindi, Ito, kasalin po ako dito. hindi nga siya kasali dito gulo lang. Okay. Oo. Program mo pala to, Kuya Chico. Okay. Ito kasi si Papa Jackson. Baka mapatalsik ka na wala sa oras. Correct. Di ba? Naisip ko lang unless, gano'n. Pero hindi naman. Medyo matagal na proseso yung nangyari sa amin, kaya siguro natanggap ko rin agad ng maayos. Wala yung sa issue, yung sa sa akin nanay ako at yun nga, yung siya yung Tsaka may jowa ka na eh. Yes, isa pa rin yun. Correct. Sa bagay. Nakakailan jowa ka na, ma'am? Isa lang, ito lang. Medyo diet ah. Very recent. Ha? Wala. Ano ba? Ay, naman. Very recent na kasi ko rin yun, kung mag-ex ko rin naman yun, yung napagkatiwalaan ko rin na, kasi syempre nadala nga sa una. So yun, this time yung pinagkatiwalaan. Sana. Bibigyan ka namin ng pagkakataon tonight, Chi, na magmensahe sa 3 anak mo. Okay. Okay po. Go. Okay, mga baby labs. Sobrang miss na kayo ni Mama. Siguro, talagang mahirap lang sa akin dahil matagal ko kayong hindi nakasama. Pero I know, at alam kong ramdam niyo rin kung gaano ko kayo kamahal, kung gaano kayo ka-importante sa akin. Nakita niyo naman yung lahat na gagawin ni Mama para sa inyo. Salamat kasi sa kabila na hindi tayo nagkakasama ng matagal, lumaki kayong maayos ang pag-aaral, maayos ang paglaki nyo. Salamat din sa papa nyo dahil na-guide niya kayo.
at naalagaan niya kayo, lalo na sa tita niyo na hindi nagsawa na maging second nanay sa inyo para maalagaan kayo. And sana pag dumating yung time na magkakasama na tayo, sana maintindihan niyo yung nangyari sa amin ni Papa niyo. At yung promise ko sa inyo, yung lagi kong pinapaliwanag na yung nangyari, wala kayong kasalanan doon. At andito pa rin kami ni Papa nyo bilang mama at Papa nyo. Ano man ang mangyari. At sana walang maging epekto yon sa paglaki nyo at sa pag-aaral nyo. Alam ko naman, you're doing your best para mapakita sa akin saka sa Papa nyo na maganda yung ano nyo sa school. At maraming salamat din sa pagmamahal nyo sa akin, sa sobrang pag-aalala nyo pa rin sa akin palagi. Yun lang, mahal na mahal ko kayo. Kahit ano mangyari, sobrang love na love kayo ni Mama. Lagi kayong mag-iingat. I love you so much. Miss ko na kayo. Yun lang po. Sko Lord, Ate Chi, alam mo kung anong ginagawa mo. You are making me miss my mom, di ba? Actually, may mga umiiyak na yun. May alam mo ba yun? Ang lakas mo makapagpaiyak ng sampayan ng Pilipinas. Actually, yun naiintindihan ko na. Yun talaga yung problema ni Chi. Hindi yung may bago, may stepmother. Ang problema talaga niya, biktima siya ng pagkakataon na hindi niya magawang makasama araw-araw at magawang asikasuhin yung mga anak niya gaya ng pagkakataon na meron yung stepmom. Correct. Totoo yan. Totoo yan. Ay, nako, Tichi. Marami nakikinig malamang ngayon at nagangangal-ngal din dahil ako na lang, di ba, naririnig kita at di ba naaalala ko si Aling Elsie, no? Hindi rin kami magkakasama ngayong Pasko. Pero, anong gagawin natin? And alam mo, mas, for some reason ako mas lalong bumibilib dahil I was once an OFW. So alam ko yung hirap, di ba? Magkaiba lang tayo ng bansa. Tapos, lalo pa, ikaw OFW at yung status mo ay di ba? Undocumented. Meaning, believe me, I really know the stress. Di ba? Yun na lang na OFW ka na documented, yung okay ka. Mahirap na eh. How much more itong may mga hassle pa na ganyan? Yung stress levels mo, iba eh. Todo-todo eh, no? 9999999 yung level mo eh, ng ganyan eh. So, at nakakayanan mo, maybe because of your personality na rin and yung pagiging masiyahin mo, no, we could tell na makakatulong talaga. Hay nako, hindi ko alam mo kung pwede lang ka namin puntahan ngayon at yayakapin ka na lang din namin, no. Gagawin ko na Ate Chi, but I wanna wish you a happy Christmas, ano? Bigat, no? Kasi pag nalulungkot ka, mag-selfie ka lang. Makapangiti ka eh. Totoo, ha? Selfie. Dadalo. Pag kami, Papa Jax, alam mo na, ililista na natin ito. Pag tayo napasugod ng South Korea, hanapin ka namin dyan kahit ano. Yes, oo. Asan si Jay? Labas niyo! Yakapin lang namin, gano'n. Andito na ako sa Seoul. Malapit lang ako. Soul lang siya. Ngayon naman, with the help of technology, madali na naman na makakausap. Actually, buti nga eh. Buti na lang may Nagawa niyo maglayom, di ba? Kumbaga, naging magkakalayo kayo mag-iina. Nang modern na yung paraan ng pakikipag-communicate. Mas madali. Nung panahon ni Kuya Chico, hindi pa naman ganun, di ba? Oo, yung babatar Telegram. tayo. Sulat-sulat talaga. Sulat-sulat. Malamang hindi ka na namumura ni Aling Elsie sa radyo kapag... Hindi, oo, totoo, hindi. Kasi sulat-sulat lang eh. So, ganyan. Hindi na siya ganun na nakaka-alienate kapag kasi... Ba't umiyak ako kay Chico?
Oy, hindi ako umiiyak, no? Talaga ba yan? Alam mo na payak mo si Oy, Kechi. hindi ako umiiyak. Excuse me. Ito na ba yan? Magdi-deny yan. Bahala kayo dyan. Pero hindi, pero di ba? Ano lang Oo. din, nakaka-touch if anything. Itong nakikita natin ang puso ng isang ina, no? Through Ate Chi. Ganyan talaga eh. Ganyan talaga. I have a piece of advice for you, Chi. Yes. It might be a little bit challenging sa part mo. Alright? But sana you find the courage to do so. Okay? Okay. The reality is, ikaw at saka yung ex mo ay hiwalay na yan. Yes. That's the reality. But mind you, ate, if you will just look at it in a more positive way, there is someone who can fill in the void. Di ba? Yes. Who maybe not completely and exactly duplicate yung guidance mo. Pero alam mo na pwedeng ma-influensyahan siya ng tatay nila, and that's the stepmom. Yes. If you can only reach out, diba, sa kanila and be a friend to them. Kasi, alam mo, pag ex kasi, hindi naman, not necessarily kailangan nyo maging magkakaibigan. Wag lang kayo maging magkakaaway. But in your case kasi ate, may anak kasi kayo eh. There will always come a point in your life, diba, na you will have to communicate with them. Yes. Tama? Yes. And right now, kumbaga, ikaw yung magtitiis nito. Pero one day, kapag ikaw na yung may papakilala, you want them to give back the same favor sa iyo. So, basically, what I'm telling you tonight is that sana maipagbili mo na maayos. Kasi you would rather have yung stepmom na gusto niya yung role niya bilang stepmom kaysa hindi. Correct. Diba? Kaysa galit siya sa role niya kasi busit sa'yo. Diba? You would rather have, diba, the stepmom sa kumbaga sa side mo kaysa hindi. Diba? Yeah. Well, pinili niya ito eh. Alam mo sa sarili mo nung naghiwalay kayo, it will come to this point. Yes. Yeah, I know. Na medyo siguro nabigla pa lang din ako. Ang hirap, hindi pala talaga masasabing hindi, okay na, ready na, ganyan, okay lang. Pero when yung time comes, mabibigla ka rin, tapos sa iba mga malalaman na ganun. Pero honestly, Papa But Jack, did you agree with did you agree sa sinabi ko? Yes. Okay, now we're going to do something. Ano mensahe mo sa stepmom? Gusto ko ibibili mo yung mga anak mo sa kanya. Oh my. Kasi alam mo ate, nung umuo siya sa asawa mo, parte ng pag-uo niya ang mahalin yung mga anak mo. Parte yun. Whether inuuan niyo o hindi, it's part of the agreement. Yes. At kapag nagjowa ka rin, ate, part din ng mamahalin ng jowa mo yung mga anak mo. Yes. Tama. Before me. So kasama dapat yun. Exactly. Love me, love my dogs. Yes. Di ba? Anak pa kaya? Kung nakikinig yung stepmom, ano yung sabihin yung name. Pasensya ka na. Kung mabigat sa akin. Na yung sitwasyon ngayon. Pero believe me, honest, mula sa puso, wala akong negative sa'yo. Ang sa akin lang is siguro bilang nanay ng mga anak ko na hindi ko sila nakasama. Mabigat lang para sa akin. Pero I know in time, matatanggap ko, and alam mo naman din na first hand, na ako ng effort to reach out, and yun nga, nung nagsabi si Nene na ibili ng gift yung baby, ako pa yung tumulong kay Nene na ipili ng gift yung baby mo. Kasi yung bilang nanay, alam ko
naiintindihan ko. And yun nga, nagkataon lang na nandito tayo sa position na to ngayon. Pero I know, given the chance, siguro pag nagkaharap tayo, magiging maayos naman siguro yung pagharap natin. And sana, gusto ko lang na yun nga, yun sa mga bata, hindi ko maibigay yung time ngayon, yung ako. And I hope na ikaw muna yung gumanap. Ay, gusto ko yan. Sayap. Ang sarap. Ang sarap pakinggan. Ikaw muna. Ikaw kami. Ayun. Siguro ngayon lang talaga mabigat sa loob ko, pero I know in time. I know. Nasa process of healing pa ako siguro, of acceptance ng sitwasyon na ikaw ang makakasama ng mga bata. Pero wala akong negative feeling sa'yo bilang ikaw yung stepmom nila. Siguro sa sitwasyon lang talaga ako medyo nahihirapan na ikaw ang kasama nila ngayon sa halip na ako. Pero yun nga, I know in time everything will be okay. And thank you. We can only hope for that, no? Na maging okay. Yes. Yes. Oh well, for what it's worth, Happy Christmas to you, Chi. Thank you. Same to you. Ate Chi. Oo nga, let's all be happy. Yes. Pero masaya na din ako kasi nakausap ko kayo at malapit na yung birthday ko, so birthday Kailan? gift na to. Kailan ang birthday mo, ate? Next week. Next week na. Uy, advance Yes. happy birthday. Thank you. Thank you. Advance happy birthday. Ang daming ang daming nakaka-relate ni Kuya Chico. Ang daming walang ibang kinoment sa Facebook Live. Yung magtataka po kung nagbabasa po yung comment. Open, nagbabasa po kami. Sabi nila nakaka-depress daw, yung topic, nakakalungkot, nakaka-relate. Oo, may mga nababasa ko na marami kang nabasang unan ngayon. Sa panawagan po, if anything, the effect that I want this to happen tonight is yung mga anak ng OFWs, maging mabait kayo. You can only imagine the horror and the torture of parents, especially moms, yung mga nanay, who chose to be away sa inyo just to send you money for school, for gadgets, diba, sa mga kapritsyo ninyo. Ang mga nanay, alam mo kaya Chico, I've been around, di ba? Ang dami kong pinuntang bansa at OFW yung kausap ko. Walang ibang binanggit yung mga maliban sa if I can only earn nang malapit ako sa kanila, hindi ako Siyempre aalis. naman, no? Siyempre naman, no? Hindi ako aalis ng Pilipinas. Sabi mo nga, di yung tama, yung horror, horror talaga yung ganyan. Tapos yung undocumented and all. Naku, napakahirap talaga. Tsaka, sa mga, sinasabi mo yung mga bata, yung mga anak, kasi dati din ganyan ako yung napag-uusapan, gano'n, mahirap ganyan. Pero yung para bang hindi ko pa siya masyadong nauunawaan. 'Di ba? Alam ko lang na mahirap pero hindi ko yung feeling wala ako masyadong pakipa, parang ganyan. Pero nung ikaw na yung nandun. di ba yung kinuwento ko nga talaga sa iyo nung bago ako umuwi dito sa Pilipinas at magsimula sa Energy FM, pumunta ako ng Ireland. For the first time, nakita ko yung nanay ko magtrabaho, kung ano yung ginagawa niya doon. Nadurog ka. Ay, naku talaga. Nadurog ka. Gusto kong umuwi kasi alam ko iiyak ako. Sabi ko, ba't ako umiiyak? Hindi ko alam talaga. Nadurog ka. Yung hindi ko Ito alam. pala yung mga pinanlakwatsa mo. Knowing kay Chico na ikaw, nung estudyante ka, may kotse ka na. Oo. Para magkaroon ka ng ganong pribileyo bilang estudyante. Nag-aaral akong kolehiyo, may sasakyan akong dala. Ano kaya ang pinagdaanan ng nanay mo para ma-provide sa iyo? Di ba? Tapos alam ko lang na andon, di ba, naglilinis and all. Pero iba pala kapag kinikwento lang. Tapos pag naandun ka, sinamahan ko, no? Wala naman kaming drama-drama, pero nung nakita ko siyang Sabi di ba nasabihin sa kanya? Kasi ayaw mo, you don't wanna pity her doon sa harapan niya. Pero hindi gano'n ewan ko, basta nalungkot lang talaga ako. Pumunta talaga ako doon sa may taas yung walang tao. Nanay ko ayaw ko nakikita naglalaba ngayon, ha? Damit na niya yun, ha? Nanay ko ayaw siya nakikita naglalaba. Pagka kinikwento niya, ano lang naman yan, ganyan kasi wala naman din talaga masyadong dumi. Pero yung moment dinampot niya talaga yung vacuum cleaner, hindi ko talaga kinaya talaga yung part na yun ng buhay.
ko, okay, ganito pala yung ano. Doon mo mas ma-appreciate yung, doon mo marirealize yung mga kalokohan mo ginawa dati, ganyan. So, ayan. Kaya nga, kaya nga gusto kitang yakapin talaga, Ate Chi. So, ang sarap siguro mayakap ni Kuya Chico. Parang iba yung dating sa kanya, eh, na parang iba. Parang iba yung mo eh. No. Sorry, hindi. Kanina ka doon sa Ever, sabi sa akin, oo nga, totoo yung sabi ni Papa Jackson, para kang Teddy Bear. Hoy, wala akong sinabi niya na. Kanina, talaga, promise. Hindi ko alam kung sino yun. Sinabi niya. Si Lindsay ang naninira sa'yo. Si Lindsay. Ni Papa Jackson. Si Lindsay ang naninira sa'yo. Para ka raw Teddy Bear. Hindi Teddy Bear, sabi ko. Ano? Teddy Bear. Teddy Bear. Hindi Teddy Bear. Teddy Bear. Teddy Bear pala. Sorry. Mali siya na. Hindi po Teddy Bear. B-U-R-R Bear. Burr. Teddy Bear. Ay, nako. Pero, di ba, sabi ko nga, Ate Chi, hindi naman tayo magkamag-anak, but in behalf of your children, di ba, I would like to say thank you. No? Maraming salamat for being such a great mom. Thank you din. Yeah. Thank you din sa inyong dalawa. Pwede ba mag-message sa inyong dalawa? Ilakip nyo na lang po sa sulat, ipadala sa Correo at samahan po ng 200 piso. 200? Ano yung pera doon? Ano yung pera sa kanila? Won, di ba? Di ba? Ano ba alam mo sa Korea? Kakanju sa'yo. Ha? Ano no? Kakanju sa'yo. May discount. Ano naman yan? May discount. Kakanju sa'yo. Siyempre pag Pinoy ka, pag Pinoy ka nagpunta ka sa ibang bansa, una mong tatanungin paano may discount kasi may mili ka. Correct. So yun pala. Kakanju. Sige po, ano ba mensahe mo, ma'am? Maraming salamat sa inyo in behalf ng lahat ng mga OFW na madalas nakakaranas ng homesick, madalas nakakaranas ng yung sabi na maltreatment sa mga amo nila. Pero once narinig nila yung program nyo at parang bigla-biglang nawawala yung sitwasyon na nasa ibang bansa kami. Kasi every time na kayo yung background namin, talagang alam mo yung ramdam na ramdam mo sa sarili mo na parang nasa Pilipinas ka lang din. Kahit sabihin na ilang minuto lang yun or ilang oras lang yun, at least nadadala nyo kami sa Pilipinas yung pakiramdam na hindi kami malayo sa pamilya namin. Parang gano'n. Maraming salamat sa inyong dalawa. And yun nga, patuloy na bigyan sana kayo ni Lord ng mahaba pang buhay para mapagpatuloy niyo to. Marami kayong matulungan ng mga OFW yung kagaya namin. Buhay lang po ba yung gusto nyo maging mahaba? Hindi. Pwede rin naman yung airtime. Grabe. Yung programa. Bakit? Pwede naman, di ba? Hilingin kay Lord yung programa, mahaba, ganun. Yung daliri. Yan. Saan yung gagamitin yung daliri? Saan mo gagamitin yung daliri? Eto kasi si Ate Chi Pero di ba, alam mo nakakatuwa ka talaga, Ate Chi. Yung ganyang personalidad mo talaga yung the best na the best no? At yan yung makatulong sa'yo. Pinay na Pinay, no? Ay, salamat, Ate Chi, ha? Maraming salamat din. You know, ako lagi ko tong sinasabi, you guys, no, yung mga nakikinig, you really don't have to say thank you. Kami ang dapat magpasalamat because, you know, makinig man kayo sa hindi, we are gonna do this, diba? Gagawin namin to, diba? May maka-appreciate man o wala. Pero since may nakaka-appreciate, then, you know, maraming salamat. We are paid to do this, no, every night, every day. But iba yung bayad ng you know, we know na merong nakaka-appreciate sa ginagawa namin. Bakit ka tumatawa? Maxi daw ba? Ba't gusto pahabahin? Depende. Naiiksyan ka daw ba? Ba't gusto pahabahin? Yung programa, hindi mabilis kasi. Lalo na pag Friday. Mabilis Mahaba naman yung oras, pero parang, di ba, parang mabilis lang. Tsaka minsan depende sa panahon Katulad ngayon, malamig. Pag malamig. Hindi, di ba? Wala naman. Dito ka, sige. Medyo malamig din lalo dyan, di ba?
magmumukha siyang lonely puppy. Hindi. Baby elephant. Hoy, wow. Hindi. Tama na! Sige, huwag na natin pag-usapan kasi kayo eh. Pero nakakita na ba kayo ng malungkot na tuta? Basta, Oo. naka-sad face. Hindi. Malapit-lapit dyan, si Papa Jackson may pinapakita picture. Oo nga. Picture ng ano. Tuta ko Nung po. tuta. Kala ko Ay, nagililiit. nagkatuta ka na naman? Ha? Nagkatuta ka na naman? Lately hindi ako nagkatuta. Hindi ka nagkatuta. Yung pa rin, sila pa rin. Sila pa Ewan sa tao. inyo dalawa. Umaga na kaya, ganyan na kayo. Kaya ikaw ba, Ate JD? Hindi ka ba mahilig sa aso? Hindi ka pa nagkakatuta? Ako po? Oo. Before. Okay. Before. O, di ba? Dito hindi na pwede. Gustuhin ko man. Ay, sa bagay. Oo nga. Pero di ba, minsan masaya din kaya yun, no? Yung Oo naman. nakaka-boost ng... Di ba? Nakakatanggal ng stress. Yung magkatuta, no? Oo. Oo. Kaya gusto magkatuta tayo? Pwede din. Anong gusto mong breed ng tuta? Beagle. Gusto ko ng Beagle. beagle. Sige. Kayong dalawa, magkakatuta. Apa, magkakatuta ka. Oo, bibili kami. Bibili kami. Gusto niyo rin po bang sumali? Ay, nako. Oh, yes. Tama na to, ha? Yes. Thank you. Salamat sa pagtawag, Chia. Ate G, Thank you Merry din po. Christmas sa'yo. Merry Christmas. Merry Happy Christmas. New Year. Advance happy birthday. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. God bless. Si Chi ng South Korea. Kaya Chico, Papa Jackson. on behalf of all, ito alam mo ano to eh, minsan hindi na lang na-realize ng mga OFW. Sa lahat, on behalf of all, diba, sa lahat po ng, paano pa Tagalogin to? Lahat ng mga anak na suwail ng OFWs, patawarin niyo po. Kasi alam mo yun yung mga minsan ang mga nanay sa ibang bansa, ang konsuelo na lang nila ay may mabait silang anak sa Pilipinas. Oo, no? Yun na lang. Actually, yung May mga walang yapa mapagkatiwalaan rin. nila na, na walang ginagawang kung ano-ano mang ikakadagdag pa ng sakit ng ulo, ganyan. Diyan ko minahal si Claudine Barreto at saka Vilma Santos eh. Pili ko yung lang anak. anak? Di ba? Oo. Napakatotoo niya. Yung anak, no? Di ba? Grabe yun. Ay nako. Okay, Chico, bati lang tayo ha. Hello po sa mga nanonood po sa Facebook Live. Maligayang bati po. Hello! Sir, hello nga pala sa staff ng Advo Cafe. Bukas pa po ba? Talaga? Sarado na. Sir Benji Abadiano. Naalala ko na si Sir, minumuha ko kanina. Kasama ko bisita natin si Sir Benji Abadiano. Sir Benji. Benji Abadiano. Kasama ko siya dati kay Chico nung active pa ako sa photography. Oh. Nagka-photo walk kami. Ooh. Kung saan-saan. Sumakay kami ng dati yung ferry from Loton hanggang Pasig. Tapos may pinicture na ako naliligo. Naka-telephoto kasi yung tapos may pinipicture na ako mga isda. May naliligo pa lang lalaki doon. Nakuhanan tuloy siya. Telephoto yun. Di malinaw lahat. 3D na. Binula ko kagad. Sinave mo eh. Hindi Nakita ko pala yun dun sa Hindi ko kwarto mo. sinumin. Hindi. Hoy, sabi ko, ano to? Hindi yun ang pinaframe ko iba, Chos. Di ba mga fish? Bakit may Ayan. Sir Benji, maligayang pakikinig po sa iyo. At salamat sa pagdalaw. Nga malabi na, babati lang ako. Inya ka ng yung customer namin sa salon. Maligayang pakikinig po kay Ma'am Anong pangalan niya? Si Ma'am Ainsley Sanita. Ma'am, maligayang pakikinig po. Salamat. Opo. Ma'am Ainsley Sanita ng Lyceum. Maligayang pakikinig po. Si J-Boy David ay nakikinig ngayon na matulog ka na. Babati naman, sabi ni Arnold Caldea. Yan, happy 21st birthday, Riza Joy Fajardo from Wilson Caldea and Arnold, maligayang pakikinig po. Babati naman lahat ng mga ka-wave ko sa JFC Wave 84 at sa Trainor at QA namin na si Mr. Eric Carino. Good luck! From Sandy, happy listening sa Nanay Camila Revilla. I love you na. At sa lahat ng taga-Kabuyo, Laguna, sabi ni Ais. Happy listening to Mami Prel, D-Boys at La Churva, Inday Silario. Anyong Erin get well soon. May sakit siya niyo ngayon, may sakit? Oo nga daw, may sakit si Anyong. Grabe. Harry Elia, Ellie, baboy ng sulat.
Ano ba yan? Hindi ko alam dito. Bernadette Andres, na Santiago, MJ Sumido, Curly Candela, Team Ibags, mabati po lahat na buong allocation ng NDS. Brian, Baste, Enson, Padua, Macmac, Alex Escobido, Not and Friends. Di ba ikaw to? Ha? Hindi ako yan. Antonio Nakman Jr., Irish Jewel, G. Adorable Bambe, Jowen Earl Ganapin, Stella Marie Onira, Georgie San from Emily Celario. Maligaya ang pakikinig ko. Hoy, may gusto akong dapat ito na lang yung song natin. Nag-prepare ako ng Christmas songs. Dapat ang first song natin ay Oh, you're wrong. Ano gusto mo? I want yung Tagalog, Christmas. yung regalo sa Pasko. Riga, kanino yan? Sa marami sila, kay JR, kay Chris Lawrence, saka kay Daryl Ong. Walang kakulot-kulot yung kanta niya. Ay, Diyos Pero ko maganda naman. yan, Di ba? Chris Lawrence ba naman siya? Si JR, tsaka si Daryl. JR Wala yung, lang yan, straight lang yung mga tonohan dyan. Alright, mga Madali bangga. lang yan. We are gonna give you this one set of Magpaiyak tayo. Magpaiyak. Kasi mga Christmas song na pinili mo, malamang pampaiyak din. Bakit ba? Maganda yan ha. Total, malapit na naman talaga magpasko. Ilan na lang? 40-something. According dito dahil mamaya paglagpas ng alas 12, 44 days na lang. Oh, di ba? Sko, 44. Hey, malapit na. Game. Nalungkot ako bigla kay Chico. Bakit? Hindi kasi, alam mo kay Chico, di ba ako nakapunta na ako ikaw na OFW, naging OFW ka na, anak ka ng OFW. Ako naglibot lang naman ako at nakakwento ako mga OFW. Mm-hmm. Pag tinignan mo sila, they have good gadgets, they have good Correct. things, they have nice stuff. Mm-hmm. They have, di ba, signature bags, they have good shoes. Mm-hmm. Di ba, hindi sila mukhang stress. Di ba, mabango sila kasi mura ang pabango sa kanila. Di ba, that's the appearance. Correct. Di ba? But they long for one thing, family, which is not with them. Di ba? Yun yung no? Sa lahat po ng OFWs, mga pangga, wala lang. Mag-iyakan tayo, di tama na nga to. Mabuhay kayo ha. Aligay sa ilaw po sa inyo. Itong kanta para sa inyo. Para po sila, ano to kaya Chico? Regalo sa Pasko. Regalo sa Do you have any monologue before this, before I play it? Minsan ang buhay ay talagang ganon. Ito na ang regalo sa Pasko. Ayusin mo naman. Walang kwenta. May tono pang ganon eh. Wala naman akong monologue dyan. I-play ko na lang. Feeling ko lang ito yung sasalamin sa damdamin at sa nararamdaman ng especially ng mga OFW ngayon na hindi makakapiling ang kanilang mahal sa buhay physically dito sa Pasko.